Hallelujah. Let's pray. Father God, we commit to you, O Lord, our everything as we humble ourselves before you. Fill us, Lord, O Lord. Fill us, O God. Fill your people, O Lord, through thy word. Bendisyon ng TV at tumunggal may sa, even po sa mga kapatirang naka-join online, Father. And even your servant whom you're going to use, just hide me, O Lord, that you increase and let me decrease, Father. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Ayan, isa po mapagpala at magandang hapon. Umaga. Magandang hapon sa bawat isa. Ganun din po sa ating mga kapatiran online. Amen. Nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon dahil muli po ay makakasama po kayo dito dahil sa mga pangyayari. Pangyayaring inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Ayan. So, maaaring ngayon, this is the last day of the month of March and we will be facing another month tomorrow, April. O, anong sabi nila sa April? April Fool. So, ano pa? Holy Week. It's about to start yung Holy Week. Kung paano ipinakita ng Panginoong Jesus ang pag-ibig niya sa atin. Kaya, wow, totoo nga naman, ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Amen? Kasi He even suffered. Sakripisyo mismo ang kanyang buhay at katawan, mga kapatid, upang ikaw at ako ay mabigyan ng pagkakataon at masave. Mabigyan ng kalayaan mula sa mundo ng kadiliman at sa mga kasalanan. Amen. Sabi niya po sa ating topic, the truth about love. Ano po ang katotohanan tungkol sa pag-ibig? Ayan. Ano kaya ang katotohanan tungkol sa pag-ibig? Sabi nila, love is blind. No? Sabi ng mundo, love is blind. Ano pa? Love is in the... Ay, ito pala yun. Yun, so love is blind. Ano pa? Sabi ni Apostle Paul doon sa Corinthians, in the book of Corinthians, dinescribe niya doon kung ano ang pag-ibig. Ano? Kung ano ang character ng pag-ibig. Love is kind. Ano pa? Love is patient. Ganun din po sa fruit of the Spirit. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano pa? Self-control. Ano pa? And then, lagi nating naririnig kung may mga kasal, love never fails. Ano? Love never fails. Totoo po na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi rin po yan nawawala. Tanging pag-ibig lamang ng mga tao ang nagbabago. Ano? Maaaring mahal natin ang Diyos ngayon. At dahil sa pangyayari, bukas mag-iiba. Maaaring buo ang tiwala at pagmamahal natin sa ating Diyos ngayon. Maaaring sa susunod na araw ay nabawasan. Dahil sa mga pangyayari na naman, ang daming pangyayari, no? Alam niyo ba na ang pag-ibig ay pangyayari sa ating buhay? Love is a verb. Amen? Yan po ay pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Pero sa ating pong babasahin sa Luke chapter 6, starting in verse 27, na dito natin makikita ang tunay at ang totoo na katangian ng pag-ibig. Maaaring mahal natin ang tao dahil mahal nila tayo, ano? Pero patuloy mo pa rin bang iibigin ang tao kahit na siya ay may nagawang masama sa'yo? Kahit na hindi ka niya iniibig, patuloy mo pa rin kayang mamahalin. Kaya doon sa description ni Apostle Paul, that is the character that we should give. Amen? Character yun ng pag-ibig na kailangan makita sa atin bilang isang mananampalataya. Itong babasahin natin ay ito yung pag-ibig na ibigay natin. Ito yung pag-ibig na gagawin at gagampanan natin, lalong-lalo na mga kapatid, sa mga taong hindi nananampalataya. Sabi po niya doon na love your enemies. Ano ang kaaway ng nasa liwanag? Darkness. Ano ang kaaway
mga nananampalataya. Ano ang kaaway ng umiibig? So in short, mga kapatid, ito po ang pag-ibig na taglay dapat ng mananampalataya sa mga taong hindi pa nananampalataya. Or maaari, pwede rin ito kapatid na sa mga kapwa natin mananampalataya. So sabi po niya sa verse 27, ano po ang sabi niya dyan? But if you are willing to listen, sabi niya, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. If you are willing to listen. So ang makakataglay lang ng nito at ang makakaunawan nito ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi maaaring gawin ito ng mga taong hindi pa nakikinig ng salita ng Diyos. Ano? So tayo po mismong nananampalataya who carries the name of the Lord Jesus Christ, who carries the banner and lordship of our Savior. Sabi niya, love, mahalin mo, ibigin mo ang iyong kaaway. Alam ko po na tayong mananampalataya, wala tayong kaaway. Pero bakit niya sinabi siya na ang mananampalataya, mahalin mo ang enemy mo? Kasi dapat natin ipakita, alam mo kabaliktaran na ang mga hindi pa nananampalataya, ang tingin nila sa ating nananampalataya, kaaway nila, kakumpetensya nila. Ganon din po yung mga ibang sekta, ibang religious sects or ibang church. Ang tingin nila sa kapwa nila mananampalataya, kakumpetensya, kaaway, na hindi sana dapat ganon. Ano? Amen. Dahil ang tingin ng mundo sa ating nananampalataya, kaaway nila. Bagkus tayong mananampalataya, hindi dapat kaaway ang tingin natin sa kanila. So this is this figure of speech na hindi mo sasabihin, love ang umaaway sa'yo, na mahalin mo ang umaaway sa'yo. Love our enemies. Sabi pa niya dyan, do good to those who hate you. Yung mga may ayaw sa'yo. Yung mga may, ano ang tawag pa doon? Umaayaw sa'yo. Ano? Yung ang tingin nila sa'yo ay kaaway. How do we treat them? Paano natin sila ibigin? But mind you, mga kapatid, we can never portray this kind of love if we do not have the love that comes from God. Kasi minsan, di ba? Parang minsan, I love you with the love of the Lord. Pero kapag may nagawang hindi maganda o nalaman mo ano, ay, nag-iba na yung with the love of the Lord. I hate you with the love of the Lord na. It's no longer love. Amen? So dito natin makikita yung totoo, yung tunay, the genuine kind of love na sinasabi niya dyan. Do good. Ano itong good to those who hate you? Alam ko po na bilang isang mananampalataya ay dapat hindi tayo nag-hate. Hindi dapat tayo, wala tayong dapat na kaaway. Amen? Wala tayong kaaway. Hindi kaaway ang kapatid mo, ang kapwa mo mananampalataya. Pero dahil mas magaling siya sa'yo, minsan, nagtanim ng sama ng loob, may jealousy, may insecurity, mas nagagamit siya. Ay, nagkaroon ka na ng insecurity sa buhay mo, kaya ang tingin mo na sa kanya, kakompetensya mo. Eh yung isa naman, ang tingin sa'yo ay kapatid, kapwa mananampalataya, co-laborer. O, paano kaya i-deal yung mga ganong pangyayari sa ating buhay? Paano natin ipakita ang pag-ibig even sa ganong sitwasyon ay ang tingin sa'yo masama, ang tingin sa'yo kaaway, paano natin ipakita pa rin ang pag-ibig? Ano po ang sabi doon? Verse 28. And pray for the happiness of those who curse you and pray for those who hurt you. Amen? Basahin nga po ulit natin lahat doon sa 29, verse 29. If someone slaps you on the cheek, turn the other cheek. If someone demands your coat, offer your shirt also. Tuloy po natin, verse 30. Give what you have to anyone who asks you for it. And when things are taken away from you, don't try to get them back. Next. Do for others as you would
would like them to do for you. And then 32, do you think you deserve credit merely for loving those who love you? Even the sinners do that. 33, and if you do good only to those who do good to you, is that so wonderful? Even sinners do that much. And if you lend money only to those who can repay you, what good is that? Even sinners will lend to their own time for a full return. And 35, love your enemies, do good to them, lend to them, and don't be concerned that they might not repay. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly be acting as children of the Most High, for He is kind to the unthankful and to those who are wicked. And you must be compassionate, just as your Father is compassionate. Sa ibang version, kind ang sa tawag dyan. You must be kind, just as your Father is kind. So ano po ang makikita natin dito? If you're going to look at the other versions, kaya maganda rin pala na when we read the book or the book of the Bible, the Holy Word of God, it is also good to look at the other versions. Okay, so number 1 po na makikita natin dito, mga kapatid, ang pag-ibig po natin sa mga hindi nananampalataya is it brings out the best in you. It brings out the best in us. May ipapakita dito yung totoong ikaw. Yung totoo kung paano ka umibig. Kasi paano? Unbeliever Kasi minsan, makitest ka, matcha-challenge ka din. Na kapag halimbawa, nung papunta yata kami dito, nung nagbas kami from pastoral, syempre standing position, may backpack ka, hindi mo alam yung backpack mo pala, nasasagi-sagi nung matandang, nasasagi nga yung matandang nakatayo, Chinese. Tapos, nararamdaman ko na ginaganon-ganon niya, parang iniiwas niya yung bag para hindi siya masagi sa kabin. Tapos, bigla akong nainis early in the morning. Sabi ko, ano ba naman itong matandang to? Hindi pa nag-taxi kung ayaw talaga. Parang gano'n, and then after that, na-realize ko, hala, Kristiyano pala ako. Nasaan doon yung pag-ibig, di ba? Na-test early in the morning, nag-pray ka pa man din before ka lumabas ng pastoral to protect you from your journey. Tapos na-testing, ano ba itong matandang ito? Hindi pa nag-taxi kung ayaw masagi o ayaw. And then I said, oh Lord, forgive me. Diba? Na-testing yung pag-ibig natin sa mga, although na tayo dapat yung mas makaintindi sa kanila. Kasi nga hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila alam ang pag-ibig na nagmumula mismo sa ating Panginoon. So the love that we give to others or to the unbelievers, it brings out the best in you. You will realize na habang, yes, there are testings, kung paano ipakita yung pag-ibig na yun. At doon sa bawat testing na yun, ay, nagre-reflect ka din, nare-realize mo din na, ay, hindi pa pala ako tunay na umiibig. Hindi pa pala buo, hindi pa pala wholesome yung pag-ibig na ibinibigay ko or pinapakita ko. Nagagamit pa naman ako, nakakaya. Alam mo, ang naging sample mo sa akin sa Panginoon na parang, you preach every day, you are preaching, and then here you are, simpleng bagay lang, uminit na kaagad ang ulo, di ba? So, grabe yung gano'n, yung mga testing na simpleng bagay na ititest yung puso mo, yung nilalaman, yung pagkatao mo, at yung sincerity of your heart as believer bilang isang umiibig sa Diyos. Di ba? Sinasabi mong umiibig ka sa Diyos, yun lang, nagalit ka na. Sinasabi mong you love your neighbor, yun lang, nagalit ka na. So, nasa doon ang pag-ibig. Ay, talagang nung nasa bas ako nakaupo, papunta dito, I was keep on praying and asking for forgiveness kasi hindi ko nabantayan yung sarili ko. Yung spirito ng kaaway ang nanaig. Kaya, doon pala natin tignan minsan. Kahit sabihin natin na nabinog tayo, mataas ang pananampalataya natin. But with those simple things lamang ay natitiso
or nakaka-stumble tayo sa ibang mananampalataya, ano? And then, pangalawa po, respond with prayer. Katulad po ng binasa natin dyan na pray for those who mistreat you or pray for them. How do we respond? Let's respond with prayer. Alam niyo po mga kapatid, hindi rin po paano tayo manalangin, ay paano tayo mag-respond paano tayo umibig na mag-respond through prayer. Sabi niya dyan, pray for the happiness of those who curse you. Sino ang gumagawa niyan? Kahit, naalala ko tuloy yung nanay ko. Kasi yung kapitbahay namin, pinaputol niya yung pine tree sa harap ng Jesular na. So, it is tanim yun, pine tree yun sa mismong lote na kung saan nakatayo yung bahay. Yung kapitbahay, yung kapitbahay, ay, nagpatawag siya ng puputol kasi daw pag bumabagyo, natatakot siya kasi pala yun ang lagi niyang tinitignan kapag may bagyo at malakas ang hangin. Panagayang tangtangalan na, ay, baka matumba at maputol at babagsak sa kanya. Kasi this is the tree, dito yung bahay namin, siya doon sa baba. Yung sabi ko, yun yung rason niya na nagtawag siya ng puputol sa puno na yun. And then, walang paalam, akala mo sa kanya yung lote. Ay, pagdating ng nanay namin, ay, galit na galit. Pero habang dumadaan ang panahon, kami din kasi kahit sino naman, alam mo yung parang hindi tao ang kapitbahay mo. Parang aso na wala ka man lang pasabi. Ano? At ang malala, hindi mo naman pagmamayari. Pinaputol mo, anong tawag doon? So, ay, lahat kami parang we wanted to press out. Ay, wala siyang karapatan, parang gano'n. And then, habang lumilipas ang panahon at araw, our mother just kept silent. Yung tahimik na lang siya. Kami naman yung parang sumusunod na, ang kakit-idarong ipagkakami-kamitan, wala siyang karapatan, ganyan. Ano, sabi na namin, hayaan mo. Ano, sa grapon na nila inaramid na. Yung parang gano'n. So, alam mo yung, ako mismo, nagagamit na noon, ako yung nahiya. Ako kuduldulan, ninanang mo, ano kati, hindi kapitan nakastoy. Ay, awanti, wala, parang hindi professional, parang hindi teacher, kasi teacher ko yun, nung grade 1 pa ako. Nung nag-grade 1 ako, teacher ko siya. Ay, di ba, hanaga po hindi po kahit wala tayong kaya, mas mayaman siya, kinaganyan tayo. Yung laman ng puso ko that time. That's why I was able to speak that out. Sabi ko, mas nangingibabaw yung pag-ibig mo sa sarili mo. Nangibabaw doon yung pag-ibig mo sa material na puno. Mas nangibabaw yung pag-ibig mo, Jesular. Ano? Kaysa yung ipakita mo sana na kahit ganon, ay yung pag-ibig ng Diyos pa rin sana ang mangingibabaw at makikita sa buhay. Amen? Praise the Lord. Nung ma-open ang church sa lugar namin, parang we can feel naman, and then matagal na panahon na hindi sila nag-uusap. Kahit kami parang dinadaan-daan lang na and then after some time na pag dumadaan na kami, ngingiti-ngiti siya, ngingitian mo din. And then nag-uusap na sila, kaya sabi ko, Mama, awisong taapan makigi mo. Awisong taapan makigi mo. Yan. So, yun. Respond with prayer. So, in everything we do, just be still first pala at manalangin. Para ang nangibabaw is yung tunay na pag-ibig na manggagaling sa Panginoon. And then if we are going to pray for it, hindi curse ang lalabas sa bibig, kundi pag-ibig, kundi blessing pa din. Ano? So ito pala yung tunay na pag-ibig na yes, we know that love is kind, self-control. But if there are times na matitest ang self-control mo, matitest ang kindness mo, how? Paano talaga? Ano tunay na pag-ibig na lalabas sa puso natin? Amen? So pray for those who mistreat you. Pray for our enemies. Let us all respond with prayer. Because when we pray for it first, the wisdom and the Spirit will
teach us how to portray that original love na dapat na siyang makikita. Hindi yung pag-ibig mo sa, di ba, minsan dahil, ay, ano, kasi mahal mo, hayaan mo na lang na magkasala. Which is wrong kind of love, ano? Kasi mahal mo ang kapatid mo, kaya ayaw mong masaktan kahit mali yung ginawa niya, ayaw mong i-correct. Hindi po ganun ang tunay na pag-ibig. Amen? That's why even in correction, we have to pray. Pray for you as the vessel na magagamit. Pray for that person who will be corrected. And pray for the situation. Pray for everything na kung saan the atmosphere, the circumstance, so that the Spirit of God will intervene. At ano po ang mangyayari, ang magiging resulta? Pag-ibig. Kahit may hate, may correction, at the end of it or the result of it, pag-ibig pa rin ang magbubunga. Pag-ibig pa rin ang makikita. Pag-ibig pa rin ang siyang conclusion ng mga pangyayari. Amen? So, yan po mga kapatid. Let's respond with prayer. Ano pa po? Number 3, sabi niya dyan? Ano yung sabi niya doon sa verse 29? 29 ba yun? Yun. If someone slaps you on your cheek, turn the other cheek. If someone demands your coat. Okay. Number 3 is accept strikes. Ang tunay na may pag-ibig sa Diyos or umiibig na mananampalataya, we accept strikes. Ano po yung strikes na yan? Yung mga masasakit na pwede nilang ibato sa'yo. Kaya nga sabi niya dyan, if someone slap you, alangan magnatampa ko mat, di lalong magkagulo, nasan doon ang pag-ibig, ano? Ano ang sabi niya dyan? Bigay mo pa ang isa mong sa kabila. Tingnan natin kung hindi mapahiya, no? And then it is effective sa mga testimony ng mga kapatiran ko na kahit sinabunutan ka na, sinuntok ka, tinadyakan ka, spit on you, mga ganun na makamundong hatred, makamundong klase ng pag-ibig ng mundo. Kapag if you give the other side, ay, mapapahiyas ka. Na parang, ay, oo nga, bakit ko yun nagawa? Kung ang mga tao sa mundo nga ay nare-realize na, ay, may pagkakamali sila, di how much more tayong mga mananampalataya. Amen? So sabi niya doon kasi sa isang version is accept strikes. Ano yung do you have the ESV version? Parang ESV version ko yata yung nabasa. Na tingnan ka natin yung ESV version. Yun. Kapag kinurot ka sa paa, sige, ibigay mo pa lahat ng katawan mo at pwede nilang saktan. So kasi ito yung pag-ibig. When Jesus Christ, the message of the Holy Week, nung pinalo-palo siya, hindi siya, anong tawag doon, although nasasaktan siya, nag-aaray siguro, pero hindi siya umiiwas. So ganun ang tamang pag-ibig. Instead of umiwas ka, let's just accept it, receive it, masakit man yan, masama man yan. Dahil makikita po natin mamaya, mababasa po natin mamaya kung ano po yung magiging resulta ng pag-ibig, yung itong klaseng pag-ibig na ito. Amen? So, let's accept strikes from the world. Masakit talaga ang strikes. Masakit ang matadyakan. Pero kung napanood yung Passion of the Christ, di ba nung pinalo si Jesus Cristo, hindi naman niya inililihis ang kanyang katawan. Hindi naman siya umiwas. Bagkus nandun lamang siya. In other version, sabi niya, stand and receive it. Parang tumayo ka lang dyan. And face it, parang ganun. You just accept that strike. Sabi niya, the one who strikes you, yun, on the cheek, offer the other also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. So, ang sabi po ay, huwag mong iwasan. So, strikes are just part of love. Para makita pala yung the best in us na klase ng pag-ibig, ay kapag once na na-strike ka na,
Kung umiwas ka, ayaw mong masaktan. The true love has pain in it. Si Hesus Kristo, hindi niya anong tawag doon, hindi niya tiniis niya yung sakit ng pamamalo. Hindi siya umiwas. Alam niya kahit masakit, He accepted it. He received it wholeheartedly. Anong tawag doon? Hinarap niya yun. Ibinigay niya. Kaya tayo, di ba, kunting palo lang o kurot lang, nasagi lang ng parang ang laki na, parang buong katawan mo na ang nasaktan. E di how much more si Hesus Kristo who offered His very own body dahil gusto niya lang ipakita kung ano yung pag-ibig na tinutukoy. Kung paano mag-respond sa mga makamundong pangyayari. How a true lover, how a true love of Jesus respond to these worldly things. Amen? Amen. Pang-apat po mga kapatid na makikita o mababasa natin dyan, yung sinabi niya, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic. Kapag tinanggalan ka ng damit, may nabasa rin ako na gift wrap it and give it as a present. Kung tinanggalan ka ng cloak, mag-gift wrap ka ng t-shirt mo pa at you give it as a present. So, a true love gift wraps a present. Amen? At hindi pinipili ang binibigyan na, ay, dahil masama ang ginawa niya, dahil may nakaraan kayo na hindi maganda, hindi mo bibigyan ng gift kahit na tignayin na ka ni Santo Espiritu. Amen? Gift wraps a present. At anong present yan? Hindi yung sukli-sukli lang ng present. Kasi sabi niya dyan, I don't know which. If someone demands your coat, offer your shirt also. Alam mo po na ang laging sinusuot ng katawan natin yung gustong-gusto natin damit, ano? Kaya sabi nga nila sa Cordillera, luluwatin ang tawag ko basta Levi's. Kasi mahal ang Levi's, di ba? Mahal na mahal nila yun. Kaya sabi niya dyan, kung kinuha ang damit mo, offer your shirt to. In other words, sabi niya, gift wrap your shirt and give it as a present. Wow! Di ay ati, ayan, dayay ati, the true kind of love na kahit kinuhanan ka na. Sabi nga ng ibagang kita nasipuan ng isang. Ibagang kita nasipuan ng isang. Diba? The way how we say it, there is hate inside. So let's be careful. Kahit sinasabi natin, i-offer natin, baka gusto mo ba ito kapatid? Baka kulang pa yan. Diba? Parang, anong tawag? Yeah, sarcastic na pagsabi na hindi na hanya na impulsuan. At may nilalaman, may hugot na sabi nila, may hugot. When we offer, kapag ikaw ang kinuhanan, and you offer another thing that is valuable to you, make sure your heart is truly giving it. Na hindi sarcastic yung estado ng puso. Sabi nila, sige, sa'yo na. May mga nagtatanong. Alam mo yung sabi ko sa sarili ko pag may, yung asawa, asan yung asawa? Pinamigay ko na. Yung mga ganun. Binalik ko na sa magulang niya. Bakit naman? May kulang-kulang. Yung mga ganun na pananalita, though we understand because they are unbelievers. Pero sabi ko siguro, pag siguro ito yung nananampalataya, hindi ganun ang sasabihin niya. Ang sasabihin niya siguro, pag-pray natin. Ganun naman yung naririnig ko sa ibang kapatiran na ganun ang parehas na sitwasyon. Harap tayong paki-include sa prayer kasi ganito ganyan. Yung nangyari sa amin o ganito yung pangyayari. Amen. So, when we do this, let's make sure that the spirit in us is right spirit. Para kahit i-offer mo kung ano man ang meron ka na mahalaga, hindi masakit sa'yo, hindi sarcastic sa'yo, hindi patama sa kung sino mang tao yun. Even in the ministry, be careful even in the ministry sa mga ganito po. Kaya kung hindi pala nakikita ito inside the church, how much more outside. All the more na instead na mag-respond tayo with prayer,
We just keep on reacting and reacting with the small things. Amen? So, pang-lima po, kapatid. Okay, anong sabi niya doon sa sumunod na verse? Give to everyone. Okay, give what you have to anyone who asks you for it. And when things are taken away from you, don't try to get them back to you. Panglima po is serve. Let's serve. The true love is service. Na kahit sila ay unbeliever, kahit sila ay nasa makamundo, at kahit na ang tingin nila sa atin ay kaaway nila tayo, hindi nila tayo kilala kasi nga tayo ay nananampalataya. Or, ano ang tawag doon? Parang may conflict sa'yo. May conflict kayo kasi tayo nga ay believers, sila ay hindi. Ano ang sabi niyan? Just continue to serve them. Serve. Ipakita pa rin natin kung ano ang maganda. And let us not and when things are taken away from you, don't try to get them back. Amen? Amen. Don't try to get them back. Kung may kinuha sila sa atin, yun nga, ano nga apan baw-bawiin, dad mo, you just give it. Maybe bainda nga mag-ibaga iti in a nice or in a proper way. Bainda nga mag-ibaga iti pudno nga rikada. They just do it in a harsh manner or rude manner. May sabi nila, may sinasabi silang, ay, that's the way how, paano nila ipakita ang pag-ibig. Sabi ko naman, meron bang pag-ibig na rude? Meron bang pag-ibig na harsh na kalukmalukmat kalatan? Eh, ano yung bali kalukmalukmat? Parang, paano mo sabihin ang I love you sa isang tao? Rude ba? Uy, I love you? Wala man lang ka-ano-ano. Very rude and harsh manner. Matatawag pa kayang pag-ibig yun? I don't think so. Kasi ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon is patient na. Hindi siya rude. It is not rude. Sabi nga doon, ano? So, ganun po. Kung ganun nila tayo itrato, harsh and rude, let us not do the same to them. Ano po ang sabi niya doon sa 31, do not yung golden rule. Ito po yung sinasabi nating golden rule. Ano? Do for others as you would like them to do for you. Amen. Gawin natin sa kanila ang gusto nating gawin nila sa atin. Ano? Yes. Yung gusto nating gawin nila sa atin ay ipakita natin sa kanila. Kung gusto mong ibigin ka ng kapwa mong tao, gawin mo muna. Ano? Gawin mo muna, most especially sa mga unbeliever, sa mga hindi pa nananampalataya at nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi if you say this to your co-believer, ay, alam mo na ang ano. Pero how about to the unbelievers? Paano mo ipakita sa kanila na ang trato na gusto mong makamit is sila, unbelievers sila? So kung kind ka mag-umibig sa kanila, paano kaya nila yung ipapakita sa iyo knowing that they do not know the word of the Lord? This is one thing to part siya ng evangelism. If we really love these people outside, if we really part of the mission, wanting these souls, itong mga kaluluwa na mapunta sa loob ng simbahan, mabago ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo, kapatid? Ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa kanila. Ipakita natin yung tunay na pag-ibig. Hindi yung ginagawa mo yun dahil you are aftering na ibabalik sa'yo. But we do this because it is in our heart really to do that. And because we love the Lord, the Father. Amen? So ano po yung lesson natin dito? And if you, no regret in true love, mga kapatid. When we do these things, there is no regret. Mababasa natin siya mamaya. Pangalawa, pinapakita lamang natin that we are living a God-created identity. Kasi ganun umibig si Jesus.
Hindi lang po si Jesus, pati ang Diyos, God the Father, God the Son, who is Jesus Christ, ganun po nila tayo inibig. Diba kahit nalaman ni Jesus Christ na si Judas ay binitray siya, hindi siya pinagalitan ni Jesus Christ kung hindi niya pinagsabihan ng masasama. He still uttered kind words to him. Nung dininay ni Peter si Jesus Christ 3 times, after that, tingin lamang ni Jesu Cristo kay Peter during the time na he was carrying the cross. Napahiya, ramdam ni Peter, ramdam ni Jesu Cristo ang anong tawag yun? Ang pagsisisi kay Peter, pero huli na ang lahat. Amen? Hindi ganun umibig ang Diyos na kung may hindi magandang ginawa sa'yo, will you return it with harshness or parang isublim na insulto or parang maniningil ka? Hindi po ganun ang Panginoon. The same love that He wanted us to portray, especially to unbelievers. Nung tinukot siya, tinutupraan da isuna, pinagsabihan siya, o nandyan siya, naglalakad, pinapalo-palo siya. Wala siyang ginawa. He just offered his body for it. Na sige, gawin niyo kung ganito ang pag-ibig na gusto niyo, okay. Pero tignan ninyo kung paano, ano na sinubadan dahil siya ilang klaseng tinatang. He saved them still. He even asked God, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Ganun ba tayo umibig? Pag may gumawa sa ating kasalanan, nandiyan po na dahil, kahit pumuti ang uwak, hindi kita mapapatawad. Kasi tayo ba ng Kristiyano? Makiararamid tayo, iti-aramid, iti-unbelievers, iti-maklubong. Baka pinabalikan pa natin yung mga ganong buhay natin in the past, nanunumbalik. Huwag po natin hayaan ganun po ang mangyari. Even when Stephen, he was stoned by people. Nandun si Paul, si Saul before. Siya ang nag-lead sa kanyang, he agreed that the death of Stephen sa napagbato. Wala tayong mabasa doon sa Biblia na sinabing lumaban si Stephen. Kasi mantakin mo, binato siya, bato. Doon siya namatay. Ang alam natin pag mamamatay lang, pag yung nabalik, nasaksak, anong tawag doon? Napugutan ang ulo, wasak ang ulo, wasak ang buong katawan. Yun lang ang alam natin paraan na talagang patay ang isang tao. So, stoning is a long suffering. Parang katulad ng din ni Jesus Christ, bato nga lang kay Stephen, long suffering kahit maliliit, takin mo yan? Maliliit na bato, ilang kayang araw na binabato-bato siya. Kung malalaking bato man yan, ilang tao ang bumato sa kanya. Kung parang killing me softly, na hindi minsanan, kundi dahan-dahang pagpatay sa kanya. Kailangan niyang maranasan lahat ng galit, bawat bato na tatama sa kanya. Tinamas niya, ramdam niya ang galit ng tao na yun sa kanya, habang siya ay binabato. And then Jesus Christ, ramdam niya yung sakit na nanggagaling sa mga tao. Tayo, kapag nakaramdam tayo ng masasamang salita sa ibang tao, lalo na sa mga unbeliever, di ba? I know, naranasan natin, mayroong part sa puso mo, sa buhay mo na gusto mong maghiganti. Meron pang, mga anak lang na talaga ng Kristiyano. Meron pang ganun lang talaga ng Kristiyano. Nuting na tao na aramid talaga. Mga ganun pa tayong narinig sa kapwa natin mananampalataya. Ginagamit natin yung pagka-Kristiyano just to, which is not supposed to be. Amen? Hallelujah. So, second po na, so first lesson is, there is no regret in true love. Second, we are living a God-created identity. And third, when we do these things as part of our love, we are generous and gracious. Okay, mababasa po natin yan sa 32. Okay, 32 hanggang doon sa verse 36. Do you think you deserve credit? Ito po ang parang natin.
Do you think you deserve credit merely for loving those who love you? Even the sinners do that. Awan ti credit na kabsat no iti kayam laeng nga ayatong kat tao nga mga ayat kanta. No iti kayam lang nga ayatong kat jay padam nga Kristiyano, kapwa mo nananampalataya lang ba ang kaya mong mahalin? Sabi niya, do you think you deserve credit? Walang credit. Although in the Word of God, love your neighbor, gawin gumawa ka ng mabuti sa kapwa mong mananampalataya. However, when we speak of true love, especially to the unbelievers, sa mga hindi pa po nananampalataya, anong sabi niya dyan? Even sinners can love. Even sinners knows how to love. Pero ang minamahal lang nila, mga kapatid, yung kapwa nila na nagkakasala. Sabi nga nila, sinners, same feather, flocks together. Sila lamang yung kaya nilang mahalin. Yung kapwa nila makasalanan. Kapwa nila na hindi mananampalataya. Pero kapag alam nila na mananampalataya ka, nandyan man yung magandang pero hindi ka nila mamahal ng iba. Pero sa atin po sana na mananampalataya, all the more that we show love to this unbeliever. Amen? All the more that we portray this kind of love to those na inaakay o gusto nating akayin. Kasi sabi niya dyan, there is no credit. In other verses, sabi niya dyan, and if you do good to those, if you love those who love you, what credit is that to you? Si Yesu Cristo po ang nagsabi dito. Jesus Christ was the one talking here. Ano ang magiging credit sa'yo kung ang kaya mong mahalin lang ay yung kapwa mong mananampalataya? Kung ang kaya mong mahalin ay yung taong nagmamahal din sa'yo? Dahil mahal ka niya, kaya minamahal mo. Paano yung taong hindi nagmamahal sa'yo? Ang turing sa'yo ay kaaway. Kaya mo bang mahalin ng buo at tunay? Na tulad ng pag-ibig na nanggaling kay Kristo. So there, para mag-credit ang pag-ibig na meron tayo sa Panginoon, we should know how to love these unbelievers. Amen? Next verse. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? If you love those who love you, if you do good to those, kung gumagawa ka ng maganda sa mga taong gumagawa rin ng maganda sa iyo. Dahil gumagawa sila ng maganda sa iyo, kaya to repay that, or bilang subalit nga kunala, parang subalit ikinaimbag na nga tao ka, you do the same. So that is not a true love. Kasi sabi niya dyan, and if you do good only to those who do good to you, is that so wonderful? Is that so wonderful? Sana hindi, So walang credit yun, mga kapatid. We still do good even if other people do not do good unto us. Amen. Kahit kinukurs ka, yun nga, si Stephen, si who else? Jesus Christ. Wala silang ginawa. They just kept silent. Sige, gawin nyo lang ang gagawin nyo. So it's not wonderful if we do good because they are doing good to us. We should be the one acting, do good, kahit hindi tayo ginagawa ng maganda. Kasi even sinners do that. They do good sa mga kapwa nilang gumagawa ng mabubuti sa kanila. Amen? And another, ano pa po yung sabi niya dyan? And if you lend money only to those who can repay you, what good is that? Ay, mga pautang, nakakabay-bayan. Even sinners will lend to their own kind for a full return. Kaya nasabi nila, magpautang ka. Ang kaya mong kalimutan. Kung gamin ang adjay gagaramot, sabi niya dyan, and if you lend money only to those who can repay you, yung alam mong magbabayad sa'yo, what good is that? Anong klaseng kabutihan yan? Sabi niya dyan, or mabuti pa kaya yun? Sabi niya dyan, sa other version, I will just read here. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Kaya pag magpahiram ka, consider it your bigay. And yes, kaya man niyang magbayad o hindi. Kalimutan mo na lang na may
love to help that person. Even sinners lend to sinners to get back the same amount. Alam niyo, pag binabasa ko ito, we are still sinners if we do these things. Katulad, wala tayong pinagkaiba sa mga makamundo kung we just do good to others kasi maganda ang ginawa nila sa'yo. Mahalin mo siya dahil minamahal ka niya. Ano pa? Pautangin mo kasi alam mong may ibabayad siya sa'yo. Pahiraman mo kasi expect mo sigurado na magbabayad yan. O how about yung tao na walang pambayad? O hindi kailanman kayang bayaran? Kasi nga, saan napunta yung pag-ibig natin? Masakit isipin. Pero ito ang katotohanan. Even for us believers. The love of man. Amen? Aminin ko din minsan, there are times na, ay, kung may review ka, i-review lang kaya ako. Excuse me, kung ang espiritu ka niya. Sino ka? Who are you to withhold? Kasi minsan, naglalaban din yung gusto ng anong ibigay, pero iniisip mo yung pamasahe mo, iniisip mo yung ganito. Hello? God is the God who will sustain and the God of provider. So, where is your faith? Where is your trust? Ibabalik din sa akin. So, okay, just give. Amen? You know, this is part of love in our giving. Na kahit sinasabi ng kaaway sa'yo na ay wala kang kakainin, wala kang pamasahin, you just give. You know, God knows ano ang kailangan natin. And He even, kung si Elijah nga, ginamit niya ang ibon upang bigyan siya ng pagkain, di ba? Nakakahiya yun. Na ibon ang ginamit niya upang bigyan siya ng pagkain. Tapos tayong mananampalataya sa haan ka man lang ang makarinig na nga. In-exhort ang anniversary, parang ganun. Tapos awan man lang tirik-tirik lang ang magbigay. Tapos ano ngayon, nga i-bless na ka ti Apo, amen? Ayan na nga, tinangnakigan tayo mag-great faith, trust, love. You know, even sinners lend to sinners. Nagsakit na gandang kakabsat. Nga maiyarig tayo nga managbasong lanta. Makunan tayo mauray, maususal tayo. We are being used in the church. We are spreading, we are showing this character, this kind of love, and yet, nung matisting ka, ay nasaan na. Amen? So this is to test, kaya sabi niya sa natutunan natin doon sa number 1 na the truth about love brings out the best in you. We are being refined, amen? We are being purified, cleansed, nang sa ganun, the true and genuine love ang makikita at magagawa natin. And in verse 35, another one, but love your enemies. Inulit po niya ulit. Reiterate niya ang pag-ibig natin sa mga taong enemy ang tingin nila sa atin. Do good to them. Lend to them. And don't be concerned that they might not repay. Then your reward from heaven will be very great. And you will truly be acting as children of the Most High. Pag wala pala tayo niyan, we are not children of the Most High. Anya may gawin, ampun tayo lang. Na nandito tayo sa church, pero hindi pala nakikita ang pag-ibig na yan sa atin. Ano? Sabi niya, you will truly be acting. So if we are not portraying, practicing this kind of love, we are not called children of the Most High. And if we are not called children of the Most High, we do not have inheritance in heaven. And of course, we will never see heaven. Sabi niya dyan, for He is kind to the unthankful and to those who are wicked. Are we kind kahit na hindi marunong magpasalamat ang mga tao sa iyo? No? At sa mga wicked people o mga masasamang tao. Okay? So, basahin natin sa Romans 12:14 to 21.
If people persecute you because you are a Christian, don't curse them. Pray that God will bless them. So this is the positive side or the other side of affirmation or confirmation po sa nabasa natin. 15, when others are happy, be happy with them. If they are sad, share their sorrow. Minsan, ugaling talangka. Ay, masakit ngayon, dugdugdug sa kamakakamti. Pilipino, ugaling talangka, mentality. Yun yung nakatatak sa ibang nasyon namin na mentality or character ng Pilipino. Masakit pala pakinggan. Lalo na kapag ibang nationality ang magsasabi, tapos andun ka ang Pilipino, nasakit gaya pa dun. Eh, how much mo kapag sinabi, ay, mereta Kristiyano, mas laan ng Kristiyano. Walang bahid ni isang Kristiyanong pag-uugali. Sabi niya dyan, no, kapag masaya, pag masaya ang kapatid mo, makipagsaya ka rin, hindi yung, ang tawag nila doon, yun, be happy with them. Kapag they are sad, you share the burden. Share with their sorrow. Amen? If the other one celebrate with them. If the other one is nahihirapan or nagkakamote, you are celebrating. Ay, hindi po ganun ang pag-ibig. Kahit na sila po ay unbeliever. Amen? Kung ano ang kagalakan ng isa, kagalakan ng lahat. Just like what is happening in the world. The war, hindi lang po war doon na physical war, doon ang nangyayari. Bilang lahat ng nasyon, we are with them in prayer, at war. Nakikibattle din po tayo. Amen? Ano pa? 16. Live in harmony with each other. Don't try to act important, but enjoy the company of ordinary people. In other version, don't be haughty or arrogant, but enjoy the company of ordinary people. Hindi porket mas naninibabaw or mas nagagamit tayo or mas yung parang iniiwasan mo na sa mga nadi-disciple pa lang. Ay, hindi po maganda ang ganun. We must be example. Set an example to them. Ano pa po mga kapatid? Verse 16, never, tapos na ba yung 16? Yun. 17, don't think you know of, sige po makibalik doon sa 16, sorry. Makibalik sa 16. And don't think you know it all. May ganun po na ayaw magpatulong. Akala niya, alam niya lahat. Because you are the leader, you know everything, you know it all. Na parang hindi mo kailangan ang tulong ng kapatid mo, hindi mo kailangan ang tulong ng iba. Wala pong taong nakakaalam lahat. Kailangan natin parang isa tayong katawan na nagtutulungan. May isang mata, kamay, may paa, but they work as one. They work as team, one body. Hindi kamay lang ang gumagalaw, hindi pa alam ang umaandar. Hindi po. Pero kahit anumang parte ng katawan ang umaandar, hindi ibig sabihin na yun lang ang umaandar. Bakit? Lahat ng cells ng katawan mo, lahat ng parte, lahat ng cells na nasa iba't ibang parte ng katawan mo ay nagtatrabaho po o gumagalaw po yan. And, yan. So let's not be like that. And I believe wala po yun dito. Amen? Amen. Never pay back evil for evil to anyone. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Everyone can see you are honorable. Hindi ikaw na tinitignan nila ang honorable. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Yung mga nakakakita sa iyo mismo, they feel honored looking at you because of the example, because of the love that you are showing. Amen? They feel honored of the love you give, you share. Are you feel honored that you are saved by the grace and by the love of Jesus Christ? Are you feel honored? Yes. Makasalanan tayo. But still, I am honored kasi despite sa kasalanan ko, pinili ako ng Diyos. Pinili ka ng Diyos na ibigin niya. Pinili kang isave. Pinili kang ipunta dito upang manampalataya, papurihan at bigyan ng pag-asa ang buhay.
para hindi ka mapunta sa habang buhay na paghihirap. Amen? We are all honored to be sons and daughters of our God. 18, mga kapatid. Ayan. Do your part to live in peace with everyone as much as possible. Bakit may as much as possible? Kasi mahirap, pero kayanin mo. Jesus Christ, nahirapan siya, pero kinaya niya. Nahirapan siya sa mga tao sa labas, sa mundo, pero nagawa niya. Kaya as much as possible. Sabi niya, do your part to live in peace. Hindi tayo yung magiging source ng war o hindi pagkakaintindihan. Let us do our part as believers. Do our part as the channel of God's love. Amen? With everyone. Amen? Masakit, mahirap, pero bilang pag-ibig, because nasa atin yung tamang pag-ibig, kakayanin natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kakayanin mo yan. Yes, kakayanin natin. Walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Amen? Verse 19. Dear friends, never avenge yourselves. Leave that to God. For it is written, I will take vengeance. I will repay those who deserve it, says the Lord. Ganun po ang pag-ibig. Kaya anuman po ang nangyayari sa iyo, anuman po ang pasakit na gagawin sa iyo ng labas o ng kaaway, never ever think of that word, avenge or revenge. Ang ilagay natin sa isip natin, love pa din. Love pa din. Amen? And then 20, verse 20. Instead, do what the scripture says. If your enemies are hungry, feed them. Diba tayo man? O bayaan ka, mauwa-uwa. Hayaan mo magutom. Anong awang tawag? Ano yung burbunan niya sa Tagalog? Mapapalan niya. Yan ang mapapalan niya dahil sa kawalang hiyaan niya. Mga ganun tayo. Aminin natin. Amen? If your enemies are hungry, feed them. Sabihin mo, ay okay na kami, hindi na kami ano. Pero nung nandyan siya, nahihingi sa'yo na ano, ay, diba, ikaw yung ano, ginawa mo ito sa akin noon, ibabalik mo. If they are thirsty, give them something to drink. This one, sabi niya dyan, do what the scripture says. If your enemy is hungry, you know the world is hungry of the word of God. Why are they doing this to us believers? Because they are hungry. They do not know the word of God. Kaya ikaw na nakakaalam, feed him, feed her, feed them. Amen? Ibahagi natin sa kanila yung makakapag-satisfy ng hunger na yun. Ibigay natin sila yung inumin. Ano? Para hindi, they will never feel thirst again. Give them something to drink. We pray for them. Let's pray for the Holy Spirit to work and intervene in their life. And then sabi niya dyan, and they will be ashamed of what they have done. Kasi kung ito yung, dahil isubad tayo kanyada, ito yung gagawin natin sa kanila, kahit ano mang kasamaan nila sa atin. There will, hindi tayo ang kikilos. The Spirit of God will convict them, will move in their life. Ang sabi, they will be ashamed. Sila mismo ang mahihiya sa kanilang pinaggagawa. Remember Apostle Paul? Number 1 na pumapatay ng mga Kristiyano nung hindi pa siya nananampalataya. Pero nung nanampalataya na siya, nung na-convert na siya, di ba? Ay, inamin niya rin, it is part of his testimony na alam niya ang pakiramdam. Alam niya ang pakiramdam ng nagpo-persecute kasi nagawa niya. Amen? Kaya siguro pag lumalaban ang Kristiyano, baka may patayan talaga. May tribal war or Christian and non-Christian war. Pero maraming salamat dahil itinuturo ito sa atin ng Panginoon. Because in Jesus, there should be peace. And we are the channel of that peace.
Kaya kahit anong gawin sa atin, let's just be still. Bigay mo lang, sige, kung ano ang gusto nilang sirain sa'yo, nakawin sa'yo. Anyway, everything here on earth is temporary. Amen. The most important thing is our eternal being, our soul. Kasi maaaring testing din, sabi na niya, ititest tayo sa mga ganito. Amen? Give them something to drink and they will be ashamed of what they have done to you. In verse 21, don't let evil get the best of you, but conquer evil by doing good. Kasi sabi niya dyan, it will bring out the best in you, the best in us, and let us not allow that evil, yung mga masasama, na kunin or sirain the best in us. And that is our love. But conquer it still by doing good. Amen? 1 John 4:20. 1 John 4 verse 20. He who loves God, sabi niya dyan, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. So kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa natin. Pero kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin alam mahalin, or kaguguran, or hate mo ang kapwa mo, sabi niya dyan, we are liar. Ay, sinungaling tayo. We are hypocrite Christian po ganun. Kaya tignan ninyo dyan, if someone says, I love God, but hates a Christian brother or sister, that person is a liar. For if we don't love people, we can see. How can we love God whom we have not seen? And 1 Peter chapter 3 verse 9. Parang conclusion na lang po ito ng mga napag-aralan natin. Don't repay evil for evil. Parehas po. Don't retaliate when people say unkind things about you. Instead, pay them back with a blessing. So kapag pinagsasabihin ka, God bless you pa rin. That is what God wants you to do. And He will bless you for it. Yun ang kagustuhan o kalooban ng Panginoon. And we will be blessed if we do these things. Amen? Proverbs 24 verse 17. Do not rejoice when your enemies fall into trouble. Don't be happy when they stumble. Sino ang masaya na nakikita mo na nangangapa, nahihirapan ang kapwa mo? Nung first time kong, nung second day na nag-live ako sa Mahaman Jew, hindi pa nabayaran yung ano ba nila yun? Ay nangapa ako. Nag-init lahat ng katawan ko. Sabi ko, natularan na lang ako nung biglang nag-shutdown. Lord, what will I do? So, imbis na magalit ka and magsalita ka ng just pray. So, I just keep silent for how many minutes and then Manang Connie was calling me already. And then praise the Lord, kalma lang naman. Kalma ang pagsagot. Hindi yung nataranta ka. Kasi pag matataranta ka pala, if you allow that mataranta ang spirito mo sa mga ganong sitwasyon, ay, talagang lahat na nang gagawin mo, even your decision, even the word that comes from your mouth, ay walang saysay, walang kabuluhan. Mga ganon. So, nung after that, sister, ganito. Pero yung mga iba siguro na may ayaw sa'yo, o yung parang ano sa'yo, ay, parang masaya pa. Ano? Parang masaya pa siguro kapag may ibang may nahihirapan ka ganun. Or nangangapa ka pa. Ano? Or baguhan ka dahil sila ay mas matagal, mas matanda sila. Tapos ikaw na bago, ikaw na mas bata. Pinagtatawanan ka sa loob-loob nila na parang hindi mo alam ang ginagawa mo. But you know, God is working. The Spirit of God. He will make things. He will, anong tawag doon? Gagawin kanyang, He will, kapag ikaw na ang wise, sabi nila, if you are arrogant and wise,
if you think you are wise sa sarili mo, God will, anong tawag doon, ipapakita niya yung mga bagay-bagay upang matuto tayo, madisiplina tayo. So don't be happy when they stumble. Do not rejoice when your enemies fall into trouble. Hindi po yung tunay na pag-ibig, mga kapatid. Ano pa po? Proverbs 24, yan ba yun? Okay. Proverbs 25, 21 to 22. If your enemies are hungry, give them food to eat. O katulad lang ng kanina, if they are thirsty, give them water to drink. And 22, you will heap burning coals on their heads, and the Lord will reward you. Okay, so sa halip na mas lalo silang magagalit sa iyo, ay huhupa na yung burning coals in their head. Huhupa yun. And then matututunan din nila tayong mahalin na hindi na po kakompetensya, hindi na po kaaway ang tingin nila sa atin. Amen? Kasi sila lang naman talaga ang tumitingin, kaaway lang yung the power of the darkness, the evil spirits, yun lamang po ang tumuturing sa liwanag na kaaway. But I believe we who are in the light, living in the light, and living in the love of Jesus, hindi po kaaway ang turing natin sa kanila. Ano? Because we love them. Amen? And for our conclusion, John 15 verse 13. And here is how to measure it. The greatest love is shown when people lay down their lives for their friends. So, ibigay mo ang buong buhay mo sa kanila. Paano yan? Gagamitin ka na mag-evangelize, pati bulsa mo, lahat. Pati organs mo, kung kaya mag-donate ng organs, kung may nangangailangan. Kaya nga, di ba, those who are, may bloodletting, may kapatid na gusto na may masalinan ng dugo ganitong time. Natignay ka. And then, parehas kayo ng blood type, then you can offer. Naalala ko doon sa Ilisan, yung kasi anniversary yun ng 2022 yata, yung may blood donation na nangyari noon. That was my first time to donate blood. And then pagkatapos nun, ang pulaw ka ay na parang ang kiwa dyan siya. Kasi magbabago, makikleanse. Siyempre nabawasan ka ng dugo. Mag-regenerate ulit. Parang gagalaw ulit yung buong organs mo to produce that another blood. Kaya nung kinausap ako ng doktor, if you donate the second time and the same thing happens, huwag ka nang mag-donate. So I said, Lord, kung kanino man mapupunta ang dugo na yun, i-bless ko yung buhay. So because this will be the first and my last. Tignan natin kung may second pa. Amen? So ganun po mga kapatid. Na loving how God or how Jesus sacrificed, inindyan na yung mga sakit, yung mga pait, yung mga bawat stripes ng mga tao sa Kanya, just to prove and to show what love is. And the same thing unto us believers who are bearing the name of Jesus Christ, who are called sons and daughters of God, should do the same. Amen? Ganun ang tamang pag-ibig. Ganun ang pag-ibig natin sa mga kapwa nating tao na hindi pa mananampalataya. So it's easier to evangelize kapag maintindihan natin, kapag kaya natin intindihin ang anumang ganito, ganyan ng mga hindi pa nananampalataya. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, O Lord, for thy word. Thank you, Lord, for reminding us, for the word of encouragement, O Lord, how to portray the true and genuine love that comes from you. Lord, enable your Holy Spirit. Let that Holy Spirit, Father God, strengthen us, empower us, that we may show this love, Father God, to those who are outside, sa mga hindi pa po nananampalataya. Nang sa ganun po, Diyos, ay maging tunay kaming witness, tunay kaming ilaw, tunay kaming blessing sa bawat buhay ko na aming inaakay at aming ini-evangelize. Maraming salamat, and Lord, see it in our hearts as we
use this, Father God, for the next days of our life. Na ipamuhay po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. We thank you, we give you all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you for listening.